February 1 na po at lalong lumalakas ang bulong-bulungan na magre-resign si Vice President Sara Duterte bago mag-February 6 or bago ma-transmit yung articles of impeachment sa Senado. Magandang araw po sa inyong lahat na imbaggal daw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Bakit nga ba nagkaroon ng bulong-bulungan na magre-resign si Sara Duterte sa kanyang pwesto bago ang February 6 or bago daw makarating ang articles of impeachment sa Senado? Bakit nga naman magre-resign si Sara Duterte? Sinabi niya na kung may maghahain uli ng impeachment complaint laban sa akin, nakahanda tayo dahil alam ng taong bayan na malinis at tapat tayong magserbisyo sa Office of the Vice President. Nasabi na dati ni Sara Duterte ito na handa daw siyang harapin ang lahat ng akusasyon, lahat ng aligasyon, basta daw sa tamang venue. So, ibig niya sabihin dati, hindi tamang venue yung impeachment court. Pero ngayon, kapag naihain na yung impeachment case laban kay Sara Duterte sa February 6, wala na po siyang ibang patutunguhan, kundi ang harapin ang impeachment court o ang mag-resign. May babasahin po tayong isang article at bibigyan ko ng konting reaksyon. Yung pong opinion ko lang ha. At ito ay nabasa ko sa page ng Tindig Pilipino. Sabi dito, The Arithmetic of Survival for Sara Duterte. Why February 6 is the point of no return. What if Sara Duterte resigns before February 6 bago pa man maisampa ang impeachment? This is not melodrama. This is not rumor. This is called political arithmetic. Mukhang hindi na drama-drama to ha, at hindi na to basta chismis lang. Malaki ang posibilidad na mag-resign si Sara Duterte bago maisampa ang impeachment sa February 6. February 1 na ngayon. Ilang araw na lang, asais na. Mag-resign nga kaya si Sara Duterte. At bakit mas pipiliin ni Sara Duterte ang mag-resign? Because impeachment is not merely about removal from office. Impeachment is about exposure. And exposure is what ends dynasties. Kasi nga naman, oras na ma-impeach si Sara Duterte, ma-expose po lahat ng kanyang itinatago. Yung napagtagumpayan ng mga Sara Duterte senators nung unang impeachment under Chis Escudero, mukhang mahihirapan na po silang haragin ngayon. At kapag nag-umpisa itong impeachment case ni Sara Duterte, lahat ma-expose. At yan ang kinatatakutan ni Sara Duterte. Tuloy ko, the most dangerous move is to wait. Yung akala mo may oras ka pa. A wait-and-see strategy rests on fantasies. There is no guarantee she can marshal enough Senate votes to acquit. Power shifts, fear travels, loyalty cracks. Dahil kung nung una, sinigurado ng mga Duterte senators na ma-acquit siya dahil may bilang sila Siyam lang ang kailangan para ma-acquit itong si Sara Duterte. This time, hindi na guarantee na makakasyam na boto si Sara Duterte para siya ay ma-acquit. There is no guarantee the Supreme Court will once again interpret timing rules in her favor. Dahil nagdesisyon na ang Supreme Court, alangan naman ulitin na naman nila yon at harangin na naman at gumawa ng kung ano-anong dahilan at baguhin na naman ang konstitusyon para lang maisalba si Sara Duterte. The court has already shown it can define when a complaint is acted upon, even as early as referral to the Committee on Justice. Ang ibig sabihin nito, hindi kailangan ng trial para magsimula ang countdown. Hindi kailangan ng debate. Kailangan lang ng galaw. Isang araw lang ang kailangan. Worst case and entirely plausible scenario, the complaint is received, it is referred, it is deemed acted upon within hours, possibly the same day. At that point, sarado na ang pinto.
Once the procedural trigger is pulled, wala nang atrasan. Kung nandyan ka pa sa pwesto, you are impeachable. And once impeachment moves, exposure begins. Nakakatakot talaga yan. At yan ang pinangangambahan ni Sara Duterte. Dahil kapag pinabayaan niya na matanggap yung complaint, ma-refer, and deemed acted upon, pwede mangyari yan sa isang araw lang, wala na. Wala na siyang kawala. Kailangan na talaga niyang harapin yan. At kapag naumpisahan yan, tulad nga ng sinabi natin kanina, ma-expose po ng gusto ang Sara Duterte. What she truly fears is not the vote. It is the spotlight. Because impeachment is not just a political process. It is an evidentiary one. So, hindi takot si Sara Duterte sa boto. Kung maka-one-third man ng boboto para ma-impeach siya. Kasi ngayon, sa bagong ruling ng Supreme Court, sa House pa lang, meron ng pag-uusap. Doon pa lang, makakalkal na lahat ng ebidensya. At yun ang nakakatakot. Because the spotlight will be on Sara Duterte. It drags out documents. It compels testimony under oath. It forces receipts into the open. Oh, hindi ba nakakatakot yun? Lalabas ang mga dokumento sa ayaw at gusto man ni Sara Duterte. Mapipilitan siyang magtestimonya under oath. Kung nung dati ayaw niyang manumpa sa kanyang mga testimonya, dito hindi na po pwede yan. At ang mga resibo ay maglalabasan, mabubuksan lahat. Naalala ko tuloy yung tanong ni dating Senator Sonny Trillanes sa mga DDS. Sa mga supporters ni Sara, hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung allegation ko na may mahigit 2 bilyon si Sara Duterte at Mans Carpio sa kanilang bank accounts? Kasi kung lumabas siya na wala, di mapapahiya ako. Ganun lang ho kasimple yan eh. Ang dinig natin, pati yun, ma-expose na. At that point, hindi na ito propaganda, hindi na ito political harassment. It becomes national knowledge. And once the Filipino people see the full paper trail, once graft and corruption are explained in public hearings, something irreversible happens. The myth collapses. A nation may tolerate abuse. It may excuse power, but it does not easily forget documented corruption read aloud, on record, at alam yan ni Sara Duterte. Kasi kung nung dati ayaw niya sumagot sa mga aligasyon, she gets away with it. Ayaw niya lang kasi magpaliwanag eh. So, hindi naman siya mapilit ng taong bayan. Pero this time, kapag nag-umpisa na yan, hindi niya na pwedeng sabihin na yan ay political harassment dahil makikita na ng mga Pilipino yung full paper trail kapag ipinaliwanag na yung graft and corruption sa mga public hearings na yan. At sigurado, guguho ang isang Sara Duterte. The true danger is not 2026. It is 2028. Because if impeachment proceeds to full exposure, the damage does not end with removal. It follows her into every rally, every speech, every attempted comeback. By 2028, she would not be running against rivals. She would be running against her own record, endlessly replayed. No machinery can erase it. No slogan can outpace it. No dynasty survives prolonged daylight. So, bakit naman ang pagre-resign ang pinaka-safe niyang option? Here is the cold central truth. You cannot impeach a vacant office. Therefore, if Sara Duterte resigns before February 6, 2026, impeachment dies instantly. If she stays and impeachment advances even briefly, she risks permanent political extinction. Resignation is not humility. It is not accountability. It is evasion with timing.
So, kapag nag-resign siya, ano ang iisipin ng taong bayan? Meron kang itinatago. Hindi po pwedeng nag-resign ka na lang para wala na lang gulo, para manahimik na lang ang lahat. Hindi po ganun yun. Kasi pag nag-resign siya, hindi pa rin po accountability yun. Yun po ay pagtakas sa katotohanan. But there is even darker possibility. What if her resignation is not immediately accepted? Uy, pwede pala yun. Paano kaya? Acceptance is a legal requirement and theoretically, Malacanang could delay it, keeping her technically in office just long enough for impeachment to conclude. If that happens, the end is final. No future run, no rehabilitation, no revision. Pero sa tingin ko, kung sakaling mag-resign siya, hindi nahahadlangan ng Malacanang. Pabayaan nyo na mag-resign. Total, pag nag-resign yan, may mga kaso pa rin naman siyang haharapin. Tandaan nyo yung dalawang kaso niya sa ombudsman ng plunder. And so, in the end, this becomes a perfect catch-22. If she stays, impeachment proceeds. Evidence is exposed. The nation sees the record. Even survival means 2028 is poisoned by daylight. Ano pa ang aasahan mo na manalo siya sa 2028 kung na-expose na siya? Kung nailatag na sa ilalim ng sikat ng araw lahat ng kabuktutan ni Sara Duterte, ano pa ang ipapanalo niya sa 2028? Pero correct me if I'm wrong, yung bang kaso niya sa ombudsman kung sakaling siya ay makonvict, hindi na rin siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon? Now, if she resigns, impeachment dies. She avoids the lifetime ban. But the resignation itself becomes a silent admission, proof that the light was something she could not face. Dahil nga naman, kapag nag-resign siya, yan po ay silent admission. Iisipin talaga ng taong bayan na guilty si Sara Duterte, ayaw niyang ma-expose, kaya magre-resign na lang siya. So parang wala siyang kawala eh. Either way, hindi magbe-benefit si Sara Duterte dyan. Dahil stay and risk permanent political extinction or leave and carry the stain of flight forever. Dahil sabi nga natin, di ba? Flight is admission of guilt. So kapag siya nag-resign, para na rin siyang tumakas at siya po ay mangangahulugan na siya ay may itinatago, na siya ay guilty. So there is no clean exit, no heroic ending, only damage control. So if she resigns before February 6, let us be honest. This is not bravery. This is not sacrifice. This is not statesmanship. This is the recognition that exposure is more dangerous than removal. That once the truth is aired before the entire Filipino nation, 2028 is lost before it begins. Dahil nga naman, kung magre-resign siya, tapos ang impeachment. Hindi na-expose yung mga dapat malantad. So mas gugustuhin niya na mag-resign na lang. Kahit na isipin pa ng taong bayan na siya ay tumakas dahil siya ay guilty. Huwag lang ma-expose lahat ng kinatatakutan nilang malantad. So, she may escape impeachment. She may dodge the lifetime ban. She may preserve a legal path forward, but history will record one unforgiving fact. She did not stay to be judged. She left before the evidence could speak. And in the long arc of accountability, running is never innocence. So kapag nag-resign siya bago ang February 6, yan po ay nagpapatunay na hindi inosente si Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa binasa nating artikulo galing sa Tindig Pilipino? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.